today's video, samahan nyo kami sa ganap ngayong araw. Day off nga ng mari nyo, kaya naman syempre ano pa ba ang dapat nating gawin? Dapat ay maglinis nga ng bahay. Kahit nga day off sa trabaho, pag nasa bahay ka, walang day off, day off. Medyo masama pa nga rin yung pakiramdam ko dyan mga mare, pero kailangan ko talaga tong ikilos. At dahil day off ko nga ngayon, mami's duty nga muna tayo. Din kasi si daddy dyan mga mare, at meron lang importanteng nilakad. Medyo tanghali na nga rin akong nagising at sobrang sama talaga ng pakiramdam ko. Pero nung naramdaman ko nga na kaya ko, gumawa na nga ako dito sa gawaing bahay. Pagkatapos ko nga magwalis at maglampaso mga mare, sinunod ko na nga itong mga urungin. Habang nag-uurong nga ako, nag-iisip na nga ako kung ano nga ba yung uulamin namin sa pananghalian. Bala ko nga sanang magluto ng ulam ngayon at patagal-tagal ko na nga rin hindi na ipagluluto yung pamilya ko. Since masama nga yung pakiramdam ko, parang gusto ko nga kako yung ulam na may sabaw. Kaya naman itchinat ko na nga lang si daddy na bumili na nga lang kako ng baboy at ng maisigang ko. Tapos ko nga sa salat kusina, dito naman nga ako pumunta sa kwarto at tingnan nyo naman mga mare, sobrang dumi. Halos hindi ko na nga matupi itong mga tupiin namin mga mare sa sobrang pagod ko nga sa trabaho pag uwi. Day off ko na nga lang ako nakakagawa dito. Inuna ko na nga ligpitin itong mga unan at kumot. Buti nga yung mga anak ko nakakanood dun sa kabila at hindi ako inaabala dito. Grabe nga din mga mare yung ubo ko ngayon na kahit sa trabaho nga hihirapan ako. Hindi naman kasi pwedeng umabsent sa trabaho at kailangan naming magtrabaho. Dapat nga maglalaba kami ni daddy ngayong araw pero hindi naman din nga natuloy. Bukas na nga lang din daw siya maglalaba at magpahinga na nga raw muna ako. Hindi ko naman din nga mapigilan yung sarili ko na hindi gagawa dito at nakikita ko nga yung ganitong kalat. At kahit nga hingal na hingal ako dyan at ubo ng ubo, diretso pa rin nga sa trabaho. Inangat ko na nga rin itong kutsyon namin. Diyos ko dahil hingal na hingal talaga ako sa pag-angat niya. Nalisan at nilampaso ko nga lang din itong aming linoleum. Tignan nyo naman nga yung linoleum namin, hindi na namin mapalitan. Ayan, lasug-lasug na. Maya-maya pa nga dumating na si daddy at eto nga nakabili na siya ng pang-ulam namin. Pagkadating nga niya, agad ko naman na nga itong inasikaso at magtatanghalian na din naman. Halagang 100 nga lang yung pinabili kong baboy mga mare at hindi naman din namin nauubos yan. Ang halagang 100 baboy nga tanghalian at hapunan na namin. Request nga ang kalbo ko na pagluto ko daw sila ng pansit canton pang almusal. Kaya naman habang nag-aasikaso ko dito, nakasala nga yung pansit canton nila. After ko nga maghiwa ng iba kong gagamitin, hinugasan ko na nga rin itong gulay na pechay. Munti ko pa nga dyan makalimutan yung kamatis. At eto nga ready na yung mga lulutuin ko, pero unahin ko nga muna pala itong pansit canton ni Kalbo. Saglit lang naman din ito lutuin mga mare, kaya naman inuna ko na din talaga. Forward at eto nga si Kalbo nakain na nga yung gusto niya. Syempre after ko nga magluto ng pansit canton, sinunod ko na nga itong aming uulamin sa pananghalian. At i-fast forward na nga natin yan maya-maya nga ay naluto na. Nang makaluto na nga ako mga mare, tinawag ko na nga yung mga anak ko para nga paliguan. Day off ko talaga mga mare, nako kinukuskus ko talaga yung buong katawan ng mga yan. Ba ang satisfy ko mga mare pag ako ang nagpapaligo sa mga batang ito. Nakakatuwa nga lang at ang lalaki na nga nila. Tulad nga nitong ni Kuya Kian, ayaw na nga niya nagpapaligo mga mare, gusto niya siya lang maliligo. Nahayaan ko na nga lang din at malaki naman na siya na rin nagbibihis sa sarili niya. Kahit naman din si Ate Kiana, ganun din kay kuya niya, kaso nga lang hindi ko nga rin pinababayaan yung buhok niya. Alam niyo naman mga mare, pag bata at pinagpawisan yung buhok umaasim din. Kaya pag ako nagpapaligo dyan, lagi ko sinashampoo mabuti yan at kino-conditioner. Ayan, tapos na nga magbihis ang mga batang ito at tingnan nyo naman, preskong presko. At bilang nanay, isa sa kasiyahan ko ang makita silang malinis. Alas 12 na nga mga mare, kaya nga eto nagsandok na kami para sa aming pananghalian. Sabi nga ni daddy, malalate daw siya ng uwi, kaya naman mauna na daw kaming kumain. Kaya naman tara mga mare, kain tayo. Napasarap nga ako ng kain dyan mga mare at sobrang namiss ko nga yung lutong ganito. Nakita nyo naman sa mga dati kong vlog nung wala pa akong trabaho, ganito talaga ang ginagawa ko. Pero ngayon kasi nagtatrabaho na ako, limit na lang talaga ang pag-aasikaso ko dito. Na kahit itong ang mga anak ko, namiss nga din daw nila yung luto ko at ang sarap nga daw. Ang sarap-sarap nga sa pakiramdam bilang nanay na naririnig mo sa anak mo na gusto niya yung luto mo. At hindi naman halata sa kalbo namin na hindi niya gusto yung pagkain. Pagkatapos nga namin kumain mga mare, pinahiga ko nga yung mga bata at pinatulog. At yun lang muna mga mare for today's videos. Bye!